Nakatitig ako sa puting sutla ng wedding gown na tila isang marangyang bitag na naghihintay na lumamon sa aking pagkatao. Ang bawat borda ng kristal dito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng bridal suite. Ngunit sa aking paningin, ito ay tila mga luhang naging bato. Hawak ko ang aking cellphone, tinitingnan ang huling text mula sa aking mga tauhan sa crisis management team. Vera is confirmed gone. The private jet took off 5 minutes ago. She took the encrypted drive and the foundation's remaining cash. Biglang bumukas ang pinto ng may matinding puwersa. Pumasok si Doña Aurora Villacorta, ang reyna ng mga mapagkunwari. Suot ang kanyang terno na kasing tigas ng kanyang puso. Kasunod niya si Leandro, ang lalaking minahal ko noon, na ngayon ay nakatayo sa aking harap na tila isang rebulto ng karuwagan. Isuot mo ang gown na yan, Willa. Now! Ang utos ni Doña Aurora. Ang boses niya ay kasing talas ng basag na salamin. Humarap ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Ang aking kamay ay dahan-dahang binaba ang cellphone sa mesa. I am your crisis manager, Aurora, not your sacrificial lamb. Vera ran away because she was smart enough to realize this wedding is a financial funeral. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Sigaw ng matanda habang inihahagis ang isang makapal na folder sa aking paanan. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa karpet ay tila isang hatol ng kamatayan. Yan ang kabuuan ng hospital bills ng tatay mo sa Villacorta Medical Center. One sign from me, Wyla, at mawawalan ng oxygen ang tatay mo sa loob ng 5 minuto. Do you want to be a grieving daughter or a billionaire's wife? Choose. Tumingin ako kay Leandro. Inasahan kong magsasalita siya. Inasahan kong may kaunti pang natitirang delikadesa sa kanyang pagkatao. Ngunit yumuko lamang siya. Iniiwasan ang aking mga mata habang inaayos ang kanyang kurbata. Willa, please, bulong ni Leandro. Ang boses niya ay puno ng nakakasulasok na pakiusap. Just do this for the family name. 1 taon lang. After we stabilize the stocks, we can end this. I'll make sure your father gets the best care. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang huling piraso ng aking pag-ibig na tuluyang naging yelo. Ang 8 taon ng aking katapatan sa kumpanyang ito, ang pagtatanggol ko sa mga dumi nila at ang alaala ng aming nakaraan ay naglaho na parang usok. Hindi ako biktima. Ako ay isang dalugbasa sa paghawak ng apoy at sa pagkakataong ito, hahayaan kong masunog ang buong mansyong ito gamit ang sarili nilang kasakiman. Ang pamilyang ito ang umubos sa diwa ng aking ina. Sila ang dahilan kung bakit nakaratay ang aking ama sa isang makinang sila ang may kontrol. Kung kailangan magsuot ako ng puting gown para pasukin ang kailaliman ng kanilang impyerno, gagawin ko. Dahan-dahan kong kinuha ang lipstick sa aking vanity mirror. Sa harap nilang dalawa, muli kong pinulahan ang aking mga labi nang may katumpakan ng isang sundalong naghahanda sa giyera. Inayos ko ang aking buhok at tumayo ng tuwid, mas matangkad kaysa sa anyino ni Aurora. Fine, sabi ko. Ang boses ko ay tuyo at walang bakas ng emosyon. I will marry you, Leandro. But let's get one thing straight. From this moment on, do not mistake my silence for obedience. I am entering your house as your wife, but I will live there as your auditor. At sisiguraduhin kong sa bawat sentimong ninakaw nyo sa charity ng nanay ko, 1 piraso ng dangal nyo ang kukunin ko. You insolent girl! Akma akong sasampalin ni Aurora, ngunit mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Ang aking pagkakahawak ay matatag, sapat para ipaalala sa kanya na hindi ako ang Willa na minaliit niya 10 taon na ang nakalilipas. Save the drama for the press, Doña Aurora. Malamig kong bulong. The guests are waiting. Let's give them the show of a century. Sa isang marahas na galaw, kinuha ko ang gunting sa mesa at pinunit ang mahabang laylayan ng wedding gown ni Vera. Ang tunog ng napupunit na tela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngayon, mas madali na akong makakalakad. Mas madali na akong makakalaban. Habang naglalakad ako sa pasilyo,
patungo sa engrandeng pintuan ng simbahan, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang tunog ng mga kampana sa malayo ay tila isang babala para sa mga Villacorta. Bumukas ang malaking pinto at tumambad ang daan-daang bisita. Ang mga kamera na handang kumuha ng bawat anggulo ng perpektong kasalan. Nakatayo si Leandro sa dulo ng altar. Ang kanyang muka ay larawan ng ginhawa dahil akala niya ay naisalba ang kanyang kumpanya. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa marmol ay tila isang tibok ng pusong. Wala nang nararamdaman, kundi layunin. Nang magkatapat kami sa harap ng pare, inabot niya ang aking kamay. Ang balat niya ay malamig, ngunit ang aking palad ay tila nagniningas sa galit. Inilapit ko ang aking mukha sa kanyang tenga. Sapat lang, para siya lamang ang makarinig sa gitna ng musikang tumutugtog. Leandro, look at me! Bulong ko habang nakangiti para sa mga reporter. I'm not here to be your wife. I'm here to be your executioner. Starting tonight, every secret you keep in that villa will be mine to burn. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Ang takot sa kanyang mga mata ay ang unang tagumpay ko sa gabing ito. Ang mahinang ugong ng makina ng aming sasakyan ay tila isang mahabang buntong hininga sa gitna ng katahimikan habang binabagtas namin ang madilim na kalsada patungo sa Villa Villacorta. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na naglalaho, pinalitan ng naglalakihang mga puno na tila mga bantay sa entrada ng isang kaharian ng mga anino. Katabi ko si Leandro sa loob ng mamahaling sedan. Nakatitig siya sa labas ng bintana habang ako ay nananatiling matigas ang pagkakaupo. Suot pa rin ang gown na naging simbolo ng aking pagbebenta sa sarili. Willa, hindi mo kailangang maging ganito kalamig. Basag ni Leandro sa katahimikan. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting bakas ng babaeng minahan niya 5 taon na ang nakalilipas. I did what I had to do para protektahan ang kumpanya at ang tatay mo. Hindi ba sapat yon? Isang maikling tawa na walang bakas ng saya ang itinugon ko. Inayos ko ang aking belo na ngayon ay nakasampay na lamang sa aking balikat. Protecting? In the language of crisis management, Leandro, ang tawag sa ginawa nyo ay hostage-taking. You didn't save my father. You used him as a collateral for your reputation. Huwag mong lagyan ng asukal ang isang lason. Huminto ang sasakyan sa tapat ng engrandeng pintuan ng mansyon. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng gate ang umalingaw-angaw sa paligid. Hudyat ng aming pagdating sa aking bagong bilangguan. Pagbaba namin, sinalubong kami ni Rosenda, ang matandang housekeeper na ang mukha ay kasing tigas ng mga estatwa sa harden. Welcome home, Sir Leandro, Ma'am Willa, sabi ni Rosenda. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa folder na hawak pa rin ni Leandro. Inihanda ko na ang master suite, pero ang gamit ni Vera hindi pa naililigpit lahat. Leave them. Utos ko bago pa makapagsalita si Leandro. Humakbang ako papasok sa foyer. Ang tunog ng aking takong sa marble na sahig ay tila mga martilyo na tumitibok sa katahimikan. I want to see exactly what kind of room the first choice left behind. Pumasok ako sa master suite. Isang silid na puno ng ginto at mamahaling gamit, ngunit amoy ng luma at matigas na kasinungalingan. Sa ibabaw ng vanity mirror, may mga naiwang alahas ni Vera at isang bukas na bote ng pabango. Lumapit si Leandro sa likuran ko at hinawakan ang aking balikat, ngunit mabilis ko itong inilagan. Don't touch me, Leandro. The wedding is for the public. The marriage is a contract. Within these walls, we are strangers with a shared debt. Malamig kong sabi, habang tinatanggal ang aking mga hikaw. Willa, please! You're making it sound like I'm the villain here. Bulyaw niya. Ang kanyang pasensya ay nagsisimula ng maubos. My mother only wants the best for this family. And who defines what's best, Leandro? Your mother? Habang ang foundation ng nanay ko ay dahan-dahang kinakain ng mga utang na hindi namin alam kung saan nanggaling?
Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningning sa talas ng aking lohika. I saw the initial audit reports before Vera left. May mga butas sa cash flow ng Via Corta Group at bawat butas na yon ay tinatapalan ng pera mula sa charity fund. I will find those documents tonight, with or without your help. Napatigil si Leandro. Ang kanyang pananahimik ay ang kumpirmasyong kailangan ko. Alam niya ang bawat duming itinago ni Doña Aurora sa ilalim ng rug. Lumabas siya ng silid nang hindi nagsasalita. Iniwan ako mag-isa sa gitna ng karangyaan ng mga Villa Corta. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Nang masigurado kong malayo na ang kanyang mga yabag, dahan-dahan akong naglakad patungo sa dressing room ni Vera. Bilang isang crisis manager, alam ko na ang pinakamahalagang ebidensya ay madalas na itinatago sa mga lugar na pinaka-obvious. Sinuri ko ang bawat drawer, bawat sulok ng mga cabinet. Sa likod ng isang hilera ng mga designer bags, may naramdaman akong maliit na uka sa dingding. Isang lihim na safe. Gamit ang isang digital decoder na itinago ko sa loob ng aking bouquet kanina sa simbahan, sinimulan kong i-hack ang code. Ang tunog ng mabilis na pag-click ng mga numero sa screen ng aking device ay tila isang karera laban sa oras. Bumukas ang safe, ngunit sa loob, walang pera, walang mga alahas. Tanging isang lumang voice recorder at isang dilaw na folder na may tatak ng kumpanya ng aking tatay. Kinuha ko ang recorder at pinindot ang play. Ang boses na lumabas doon ay hindi kay Vera. Ito ay ang boses ni Leandro, kausap ang kanyang ina, si Aurora. Ma'am, hindi natin pwedeng gawin ito kay Willa, sabi ng boses ni Leandro sa recording. She will find out eventually na ang lahat ng utang ng kumpanya ay inilipat natin sa pangalan niya sa ilalim ng marriage contract. Hayaan mo siyang maghanap, sagot ni Aurora. Ang boses niya ay puno ng mapanganib na kumpiyansa. By the time she realizes it, she's already legally responsible for all the embezzlement. She's not just a wife, Leandro. She's our fall girl. At ang tatay niya, mananatili siyang buhay hanggat sumusunod sa atin ang anak niya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan na mas masakit pa sa anumang pisikal na banta. Hindi lamang ako substitute. Ako ang kanilang sacrificial lamb para sa kanilang mga krimen. Biglang narinig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob ng silid. Mabilis kong itinago ang recorder at folder sa ilalim ng aking gown. Paglingon ko, nakatayo si Rosenda sa pintuan, may hawak na isang baso ng gatas. Ma'am Willa, dinalan ko po kayo ng inumin. Utos po ni Doña Aurora, sabi ni Rosenda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa bukas na lihim na safe sa likod ko. Mukhang may nakita kayong hindi dapat. Nanatiling nakatayo si Rosenda sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong hindi natitinag sa gitna ng malamlam na ilaw ng silid. Ang baso ng gatas sa kanyang kamay ay bahagyang nayayanig, sapat na para marinig ang mahinang pagtama ng kristal sa tray na pilak. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang kaba. Walang pag-aalinlangan. Sa mundo ng crisis management, ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Rosenda, ang boses ko ay kalmado, kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Inaasahan ko na ang pagdating mo. Hindi ba trabaho mo ang maging mata at tenga ni Doña Aurora sa loob ng kwartong ito? Ma'am Willa, kailangan ko pong iulat ang lahat ng nakikita ko. Ang sagot niya, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Iyon ang utos ng Donya. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito sa loob ng 30 taon. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi inaalintana ang recorder na nakatago sa ilalim ng aking suot na silk robe. 30 taon ng katapatan kapalit ng ano, Rosenda? Kapalit ng pagtalikod mo sa sarili mong dangal? O baka naman kapalit ng kinabukasan ng anak mong si Maria
na kasalukuyang nag-aaral sa ibang bansa sa ilalim ng scholarship ng mga Via Corta. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, isang mabilis na pagkumpirma na tama ang aking impormasyon. Sa bawat kumpanya, ang bawat tauhan ay may presyo, at para kay Rosenda, ang kanyang anak ang kanyang tanging kahinaan. Paano niyo nalaman ang tungkol sa anak ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno na ng pangamba. I am a crisis manager, Rosenda. I research my variables before I enter the field. Sabi ko habang dahan-dahang kinukuha ang baso ng gatas mula sa kanyang tray. Inamoy ko ito. Amoy ng gatas, ngunit may kaunting pait na tila hindi dapat nandoon. Isang munting payo. Ang katapatang binili ng baraya ay kasing rupok ng papel. Kapag bumagsak ang mga Villa Corta, at maniwala ka, babagsak sila, ano ang mangyayari sa scholarship ng anak mo? Sa tingin mo ba ay ililigtas kayo ni Aurora? Nanatiling tahimik si Rosenda. Inilapag ko ang baso sa lamesa nang hindi ito iniinuman. Ngayon, meron kang dalawang pagpipilian. Iulat mo ang nakita mo ngayon at manatiling alipin ng isang pamilyang handang isakripisyo ka, anumang oras, o tumulong ka sa akin na ilantad ang katotohanan. Kapalit ng kalayaan mo at ng anak mo. Bakit ko kayo paniniwalaan? Dahil gaya mo, pagod na rin ako maging substitute sa sarili kong buhay. Sagot ko ng midiin. Ang recorder na nakuha ko sa safe ay naglalaman ng ebidensya na balak akong gawing fall girl ni na Leandro at Aurora. Kapag nangyari yon, lahat ng tauhan sa mansyong ito ay ituturing na kasabwat. Gusto mo bang magtapos ang anak mo habang ang ina niya ay nasa loob ng selda? Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Naririnig ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit ang aking mukha ay nanatiling blangko. Sa huli, dahan-dahang ibinaba ni Rosenda ang tray. Lumapit siya sa isang lumang cabinet sa sulok ng dressing room, at mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at maalikabok na tela, kinuha niya ang isang nakatuping papel. Ibinigay ito ng tatay niyo sa akin noong huling beses siyang gumisita rito, bago siya ma-confine sa ospital. Bulong ni Rosenda. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa inyo, kapag handa na kayong harapin ang apoy. Hindi ko alam ang laman nito, pero ito lang ang tanging bagay na hindi ko kailanman iniulat kay Doña Aurora. Kinuha ko ang papel. Ang kamay ko ay bahagyang nanginig nang maramdaman ko ang pamilyar na sulat kamay ng aking ama. Ngunit nang mabuksan ko ang sulat, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito isang liham ng pag-ibig. Ito ay isang legal na dokumento, isang waiver na nagpapahintulot sa Villa Corta Group na gamitin ang lahat ng assets ng charity fund ng aking nanay bilang garantiya sa kanilang mga utang. At sa ilalim ng dokumento, sa tabi ng pangalan ng aking ama, ay ang pirma ng isang saksi na hindi ko kailanman inaasahan. Isang pirma na pagmamay-ari ng tanging taong akala ko ay kakampi ko sa laban na ito. Ang bawat segundo sa aking digital na rilo ay tila isang matalim na pako na itinutusok sa aking isipan. Sa screen ng aking cellphone, malinaw ang imahe. Si Sia, ang abogado at tanging taong pinagkatiwalaan ko sa aspetong legal, ay kasalukuyang itinutulak ang stretcher ng aking ama palabas ng ospital. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, kasing lamig ng bakal ng stretcher na kanyang hawak. Willa, kailangan na nating bumaba. The investors are here. Ang boses ni Leandro mula sa labas ng pinto ay bumasag sa aking panandaliang pagkagulantang. Mabilis kong itinago ang cellphone at ang waiver na ibinigay ni Rosenda sa loob ng aking suot na blazer. Huminga ako ng malalim. Pinatitigas ang bawat hibla ng aking damdamin. Hindi ako pwedeng mag-hysterical. Ang isang crisis manager ay hindi sumisigaw. Siya ay nagmamanipula ng sitwasyon hanggang sa ang apoy ay mapunta sa kabilang kampo. Pagbaba ko sa engranding dining hall, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling alak at ang plastik na halahak ng mga negosyante mula sa Makati. Sa kabisera, nakaupo si Doña Aurora. Nagliliwanag ang kanyang mga diamante
na tila mga mata ng buwayang naghihintay ng biktima. And here is the beautiful substitute. I mean, the new Mrs. Villacorta. Pakilala ni Aurora sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na pahiwatig. Ngumiti ako ng matamis. Isang ngiting sadyang idinisenyo para sa mga kamera ng mga reporter na naroon. Salamat, Doña Aurora. At dahil narito ang ating mga pinaka-importanting investors, naisip kong ito na ang tamang panahon para sa isang strategic update tungkol sa Villacorta Group. Nakita ko ang panandaliang pagkunot ng noo ni Leandro. Alam niyang, kapag nagsalita ako bilang PR expert, bawat salita ay may dalawang kahulugan. Napansin ko sa huling audit. Panimula ko, habang dahan-dahang iniikot ang baso ng red wine, na ang ating kumpanya ay mayroong hidden stability. Isang stability na nagmumula sa mga pondo ng Salcedo Charity Foundation. Napakagaling ng financial architecture ninyo, hindi ba? Ang gamitin ang pera ng mga mahihirap para bayaran ang interes ng inyong mga utang sa bangko. Biglang tumahimik ang buong lamesa. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang naputol. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa akin at kay Aurora. "Wyla, what are you talking about?" Pigil ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng babala. I'm just praising your mother's brilliance, Leandro. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin kay Aurora na ngayon ay namumula na sa galit. Who would have thought na ang isang daang-taang gulang na empire ay kailangan pang humiran ng danggal sa isang maliit na charity fund? Isang matalinong paraan para umiwas sa bankruptcy, right? That's enough, Sigaw ni Aurora. Ngunit mabilis niya itong binuwi ng isang pilit na tawa para sa mga bisita. Masyado lang masayahin ang aking manugang. Please, continue with the dinner. Nang matapos ang hapunan, hinila ako ni Leandro patungo sa kanyang pribadong study room. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. "Anong akala mong ginagawa mo, Willa?" Bulyaw niya. "You almost destroyed the stock price in one night." Ang stock price pa ang mahalaga, Leandro? O ang katotohanang ang tatay ko ay ginamit niyo bilang sacrificial witness sa pagnanakaw niyo? Inilabas ko ang dilaw na folder at inihagis ito sa kanyang lamesa. I saw the waiver. I saw your signature as a witness. Alam mo, Leandro, alam mo simula't simula na ninanakawan niyo ang nanay ko habang ako ay nagtatrabaho para protektahan ang pangalan niyo. Naniga si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang maskara ng pagiging ideal CEO ay tuluyan ng natunaw. "I knew it, Willa," bulong niya. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. "I knew everything. But I did it to protect you." "Protect me?" Tumawa ako ng mapait. Ang bawat salita ay tila lason sa aking lalamunan. "You protected your seat. You protected your inheritance. Huwag mong gamitin ang pangalan ko para bigyang matuwid ang iyong karuwagan." No, Willa. My mother threatened to liquidate everything and leave your father with nothing. No hospital, no medicine. Ginawa ko ang kontrata para manatili kang bahagi ng pamilya dahil iyon lang ang taning paraan para hindi ka nila tuluyang iligpit. Tumingin ako sa kanya ng may matinding pagkapuot. Ang lalaking akala ko ay biktima rin ay isa palang kasabwat na nagpapanggap na tagapagligtas. "Starting tonight, Leandro, wala ka nang kailangang protektahan," malamig kong sabi habang papunta sa pinto. Dahil ang kumpanyang pilit mong isinasalba ay kasalukuyan ng gumuho sa isipan ng mga investors na kinausap ko kanina. At ang tatay ko? Nahanap ko na kung nasaan siya. "Wait, Wyla! Huwag kang lalabas!" Sigaw ni Leandro. Ngunit huli na. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin si Sia. Nakatayo sa pasilyo, may hawak na tablet na nagpapakita ng isang live stream. Ang caption sa video ay, "The Substitute Bride, a fraudulent marriage for a fraudulent empire." Ang bawat pixel sa tablet na hawak ni Sia ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking huling pag-asa. Ang pulang mansa sa puting kama ng aking ama
ay tila isang mapanuring tawa ng mga Villacorta. Ngunit sa halip na sumigaw o mawala ng malay, dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa screen. Tiningnan ko ang lapapot ng dugo. Bilang isang crisis manager, alam ko ang pagkakaiba ng tunay na hemoglobin sa isang malapot na syrup na ginagamit sa mga pelikula. Antiseptic solution na may halong food coloring. Ang malamig kong bulong habang itinutulak palayo ang tablet. Masyadong matingkad ang pagkapula para sa isang taong may anemia gaya ng tatay ko. Chia, huwag mo akong subukan sa sarili kong laro. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sia. Ibinaba niya ang tablet at tumayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay tila isang aninong handang lumamon sa liwanag. Sabi ko na nga ba, Wyla? You are the only one in this house who can see through the smoke. Hindi pa patay ang tatay mo. Inilipat ko lang siya sa isang pasilidad na hindi alam ni Aurora. He is a pawn, Wyla. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng piyesa. Bakit Sia? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Tanong ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking cellphone sa bulsa. Tinitiyak na naka-record ang bawat salita. Dahil ang Apleidong Villacorta ay isang marangyang kabaong. At sawa na akong maging anino sa loob nito. Ang boses ni Sia ay biglang naging seryoso at puno ng pait. I am the daughter of Don Gerardo Villacorta, Willa. Ang anak sa labas na itinago sa ilalim ng mga legal na dokumento at NDA. Habang si Leandro ay lumalaki sa ginto, ako ay lumaki sa dumi ng kanilang mga sikreto. Gusto ko ang korona, Willa. At ikaw ang kailangan ko para pabagsakin ang reyna. Biglang narinig ang malakas at mabilis na yabag ng mga sapatos sa labas ng study room. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora, hingal na hingal, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Willa! Anong kalokohan ang ipinapakita ng livestream na ito? Pinapahiya mo ang pamilya sa harap ng buong Pilipinas! Humarap ako sa kanya nang walang kaba. Hindi ako ang nag-leak niyan, Aurora. Baka ang mga sikretong pilit mong ibinabaon ang kusang humuhukay sa sarili nilang libingan. Manahimik ka! Akma akong sasampalin ni Aurora. Ngunit sa pagkakataong ito, si Chia ang humarang sa kanyang kamay. Huwag mong dumiha ang kamay mo, Doña Aurora. Ang boses ni Chia ay may halong panunuya. May mas malaking problema ka. Vera is back. At hindi siya bumalik para humingi ng tawad. She is at the main gate right na yon with a team of lawyers. And a positive pregnancy test. Naramdaman ko ang paninigas ng aking buong katawan. Vera? Ang babaeng tumakas at naging dahilan kung bakit ako naging substitute? Bakit siya babalik sa gitna ng apoy na sinimulan niya? Lumingon ako kay Leandro na kapapasok lang din sa silid. Ang kanyang muka ay putla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalituhan. Willa, I swear, I didn't know. Nauutal niyang sabi. Save it, Leandro. Malamig kong sagot, habang dahan-dahang lumalakad patungo sa bintana na nakaharap sa main gate ng villa. The substitute's time is over, isn't it? O baka naman ito na ang simula ng tunay na trahedya. Tumingin ako kay Sia. Nakatingin din siya sa akin. Sa sandaling yon, naintindihan ko ang lahat. Si Sia ang nagbabalik kay Vera. Gagamitin niya kami pareho para ubusin ang lakas ni Aurora hanggang sa wala nang matira sa imperyong ito, kundi abo. Gusto mo ng giyera, Chia? Bulong ko habang inaayos ang aking suot na perlas. Ibibigay ko sa iyo ang giyera, pero tandaan mo, sa bawat krisis na hinahawakan ko, palaging ang katotohanan ang huling nakatayo. And if your hands are as dirty as Aurora's, isasama kita sa pagguho ng tureng ito. Ang tunog ng pagpihit ng mabibigat na bakal na gate ng Villa Villacorta ay tila isang hudyat ng aking sariling paglilitis. Mula sa balkonahe, pinanood ko ang pagpasok ng isang puting sasakyan, kasunod ang 2 patrol car ng pulisya. Bumaba si Vera. Nakasuot siya ng isang manipis na puting dress
na sadyang nagpapatingkad sa kanyang pagiging inosente. Hawak niya ang kanyang tiyan habang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang muka ay puno ng luhang sadyang inihanda para sa mga lente ng mga reporter na nakasunod sa kanya. Leandro! Aurora! Ang boses ni Vera ay gumaralgal, isang tunog ng desperasyon na kayang paamuhin maging ang pinakamatigas na puso. I'm sorry. I was so scared. Tumakas ako dahil may nagbanta sa buhay ko at ng anak natin. Dahan-dahan akong bumaba ng engrandeng hagdanan. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay matatag at walang kaba. Sinalubong ko sila sa foyer. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa muka ni Aurora. Mula sa galit, patungo sa isang uri ng sakim na pag-asa nang makita ang tiyan ni Vera. Ang air na matagal na niyang hinihintay ay narito na. Anak natin? Ulit ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at pait. Lumapit siya kay Vera. Ngunit bago pa siya makahawak, humarang ang abogado ni Vera. Mr. Villacorta, my client is under extreme stress. Mariing sabi ng abogado habang ipinapakita ang isang medical certificate. Vera is 12 weeks pregnant. Merong kaming DNA prenatal result na nagpapatunay na ang batang ito ay isang Villacorta. At narito rin kami para bawiin ang posisyon ni Vera bilang tunay na asawa. Ang kasal niyo kay Wilhelmina Salcedo ay isang malaking identity theft at illegal replacement sa ilalim ng batas. Lumingon si Vera sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay biglang kumislap ng isang matalinong poot. Willa, bakit mo ito ginawa? I trusted you as my crisis manager. Inutusan mo akong tumakas para mapalitan mo ako sa tabi ni Leandro? Ganun bang tingin mo sa pagkakaibigan natin? Isang transaction para sa pera ng mga Villacorta? Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Magaling, Vera. Ang script mo ay pang Best Actress. Pero nakalimutan mo sigurong ako ang sumulat ng karamihan sa mga PR lines mo noon. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Willa, enough! Sigaw ni Aurora. Ang matanda ay lumapit kay Vera at inalalayan ito. Vera is carrying the future of this group. At ikaw, you are just a substitute. Isang bayarang tauhan na nangarap maging reyna. Guards, dalhin niyo ang mga gamit ni Miss Salcedo sa guest house. She is no longer allowed in the master suite. Tumingin ako kay Leandro. Naghihintay ng kahit kaunting paninindigan. Ngunit nakatitig lamang siya sa tiyan ni Vera, tila hypnotized ng ideya ng pagkakaroon ng anak. Ang kanyang pananahimik ay mas matalas pa sa anumang salita ni Vera. Rasyonal nating harapin ito, Leandro. Sabi ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Ang batang yan ang magiging susi sa pag-ubos ng natitirang yaman ng pamilya mo. Sigurado ka bang gusto mong magbulag-bulagan muli? Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, lumapit si Vera sa akin. Bit-bit ang isang baso ng red wine na kinuha niya sa side table. Ang amoy ng alak ay humalo sa kanyang mamahaling pabango. I'm so sorry, Wyla. Bulong ni Vera. Sapat lang para ako ang makarinig habang nakatalikod ang lahat. Pero sa larong ito, ang tunay na reyna ang laging nananalo. You were just a seat warmer. Sa isang mabilis at planadong galaw, biglang ibinuhos ni Vera ang buong baso ng wine sa sariling ang gown. Ang tunog ng pagtapon ng likido sa tela ay sinundan ng kanyang malakas na tili. Willa! Bakit mo ako tinulak? Ang baby ko! Hiyaw ni Vera habang dahan-dahang bumabagsak sa sahig, nagpapanggap na nasasaktan. Mabilis na dumagsa ang mga pulis at ang mga reporter na kanina pa nakatago sa labas. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumulag sa paligid. Ang imaheng nakuha nila, si Vera, ang buntis na biktima, na nakahiga sa sahig habang ako, ang malamig na substitute, ay nakatayo sa kanyang harap ng walang emosyon. Ang bawat hibla ng papel na Confession of Guilt na nasa harap ko ay tila mga anino ng kamatayan na pilit akong hinihila sa kailaliman. Hawak ni Sia ang mamahaling fountain pen. Ang kanyang mga mata ay nanunuya,
hinihintay ang aking pagsuko. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga pulis at ang malakas na pag-iyak ni Vera na sadyang ginagawa para sa mga mikropono ng media. "Pirmahan mo na, Wela," bulong ni Chia. Ang boses niya ay kasing talas ng isang scalpel. "Ang tatay mo ay kasalukuyan nakadepende sa isang portable ventilator. Isang utos ko lang sa mga tauhan ko sa labas at magiging abo ang huling alaala ng pamilya mo." Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nananatiling malamig at rasyonal. Tiningnan ko ang dokumento. Pagkatapos, ay tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Chia. Ang isang crisis manager siya ay hindi pumipirma sa isang kontratang walang butas. Sabi ko sa boses na walang bahid ng takot. Sa isang mabilis na galaw, sa halip na pirmahan ang papel, kinuha ko ang aking cellphone at iniharap sa kanya ang isang screen na nagpapakita ng isang live GPS coordinate. Inakala mo bang wala akong backup? Ang mga tauhan ko sa crisis team ay kasalukuyan ng nakapaligid sa pasilidad kung saan mo itinago ang tatay ko. The moment you press that button, my team will breach the building with the NBI. Hindi ka lang mawawala ng prenda, Sia. Mabubulok ka rin sa kulungan kasama ni Aurora. Namutla si Chia. Ang kanyang mapanirang ngiti ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding takot. Sa sandaling iyon ng kanyang pag-aalinlangan, marahas kong itinulak ang mesa at mabilis na tumakbo patungo sa fire exit ng guest house. Ang tunog ng aking mabilis na paghinga at ang mga yabag ng aking sapato sa semento ay tila isang rhythmic na martsa patungo sa katotohanan. Hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong makarating sa St. Jude Fertility Clinic bago pa nila mabura ang mga bakas. Nakarating ako sa Makati sa loob ng 30 minuto. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng klinika ay sumalubong sa akin. Gamit ang aking otoridad bilang Mrs. Villacorta at ang pagkalito ng mga staff dahil sa iskandalo sa TV, nagawa kong makapasok sa laboratory archives. "I need the logs for Julian Villacorta." Utos ko sa isang nanginginig na lab technician. Alam nating lahat na namatay siya 3 taon na ang nakalilipas. Pero bakit mayroong withdrawal ng kanyang biological samples 2 buwan lang ang nakararaan? Ma'am, confidential po yun. Nauutal na sagot ng technician. Ang mas confidential ay ang katotohanang ang Julian Villacorta, na iyon ay ang Impuryong Mileandro. At ang binhing kinuha niyo ay ginamit para kay Vera. Sabi ko habang inilalabas ang isang folder ng mga bank transfers na nakuha ko mula sa hidden files ni Leandro. Bayad kayo ni Doña Aurora, hindi ba? Para gumawa ng isang tagapagmana na may dugo ng mga Villacorta, ngunit hindi galing kay Leandro. Isang legal ghost na magpapatalsik kay Leandro sa trono. Ang katahimikan sa loob ng laboratorio ay bumasag sa huling pag-asa ng mga kasinungalingan. Napayo ko ang technician, isang hudyat ng pag-amin. Dahan-dahan kong binuksan ang logbook. Doon, sa ilalim ng petsa ng IVF procedure ni Vera, malinaw na nakasulat ang pangalan ng donor. Julian Villacorta. Ang bata sa sinapupunan ni Vera ay hindi anak ni Leandro. Ito ay anak ng namatay na pinsan nito. Isang biological asset na sadyang nilika para manatiling kontrolado ni Aurora ang kumpanya dahil sa ilalim ng di sumasabog, irrevocable na testamento ng Don, ang sinumang direktang tagapagmana ni Julian ay may karapatan sa kalahati ng voting shares. Ang gumi niyo, bulong ko sa hangin. Ginamit niyo ang patay para nakawa ng mga buhay. Kinuha ko ang aking camera at kinuna ng litrato ang bawat pahina. Ang ebidensyang ito ang magiging mitsa ng kanilang kabuuang pagkawasak. Ngunit bago ko pa man matapos ang huling pahina, narinig ko ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Isang matalim na liwanag mula sa isang laser sight ang tumama sa aking dibdib. Nakatayo sa pintuan ng bodyguard ni Doña Aurora, hawak ang isang baril na may silencer. "Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan, Wyla," ang malamig na utos ng lalaki. "O sisiguraduhin kong hindi ka naaabot
sa ika-100 anniversary gala. Ang amoy ng pulbura mula sa baril na nalaglag ay humalo sa matapang na amoy ng alcohol sa loob ng laboratorio. Nakatayo si Leandro sa tapat ko. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa paghawak ng bakal na pamalo. Sa paanan niya, ang bodyguard ni Aurora ay wala ng malay. Tiningnan ko si Leandro. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang estrangero na ngayon lamang nagising sa realidad ng sarili niyang pamilya. Willa, are you okay? Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng pagsisisi na huli na para sa akin. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa mga tanong na alam mo naman ang sagot, Leandro. Malamig kong sabi habang mabilis na isinisilid ang mga nakuhang dokumento sa aking bag. Kung gusto mong tumulong, bantayan mo ang pinto. I need to finish auditing these files. Dahan-dahan kong binuksan ang dilaw na folder na nakuha ko sa safe ni Vera. Ang folder na may tatak ng kumpanya ng aking tatay. Sa loob nito, nakita ko ang orihinal na dokumento ng Salcedo Charity Foundation. Ang bawat pahina ay tila mga pahina ng aking kabataan na dahan-dahang pinupunit. Ngunit nang makarating ako sa huling pahina, ang aking puso ay tila binalot ng makapal na yelo. Doon, sa ilalim ng isang kasunduan na nagpapahintulot sa Villa Corta Group, na hiramin ang lahat ng assets ng foundation bilang collateral, ay ang malinaw at matatag na pirma ng aking ama. Ang bawat kurba ng kanyang panulat ay pamilyar sa akin, isang pirma ng tiwala na naging mitsa ng aming pagkawasak. Hindi maaari, bulong ko. Ang aking rasyonal na isipan ay pilit na kumakawala sa sakit. Pinirmahan niya ito. Binigay niya sa inyo ang lahat. Lumapit si Leandro at tiningan ng papel. Ang kanyang muka ay puno ng pait. Pinaniwala siya ni Mom na ang perang hihiramin ay gagamitin para sa isang medical research na magliligtas sa nanay mo noong may sakit pa siya. He didn't sign it because he was greedy, Willa. He signed it because he loved your mother too much. Ang sakit ay nanunuot sa aking mga buto, ngunit hindi ko hinayaang tumulo ang aking luha. Ang aking ama, sa kanyang pagnanais na iligtas ang mahal niya, ay nagbigay ng armas sa mga taong papatay sa kanyang danggal. Isang marangal na tao na nagkamali dahil sa pag-ibig. Isang kahina ang hinding-hindi ko na muling uulitin. So my father opened the door, and your mother burned the whole house down. Ang boses ko ay kasing talas ng labaha. And you, Leandro, you watched the fire and did nothing. Willa, I'm trying to fix it now. Sigaw niya. Ang desperasyon ay mababakas sa kanyang mga mata. Bago pa man ako makasagot, ang aking cellphone ay biglang nag-vibrate. Isang notification para sa isang video call ang lumitaw sa screen. Unknown number. Pinindot ko ang answer at ang mukha ni Doña Aurora ang bumulaga sa akin. Nakasuot siya ng kanyang mamahaling perlas, ngunit ang kanyang paligid ay hindi ang marangyang villa. Ito ay isang madilim at maalikabok na bodega. Look at the camera, Wilhelmina. Ang malamig na utos ni Aurora. Iniharap niya ang lens sa isang sulok. Doon, nakatali sa isang upuan ang aking ama. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga tubo ng kanyang portable ventilator ay nakalaylay. At ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. "Mom, stop this!" Hiyaw ni Leandro habang pilit na inaabot ang cellphone ko. Manahimik ka, Leandro. You chose that girl over your own bloodline? Ang boses ni Aurora ay puno ng kabaliwan. Willa, listen to me carefully. I have the documents Julian left behind. At ang tatay mo? He is the only witness who can testify against me in court. Isuko mo ang lahat ng ebidensyang nakuha mo sa lab? O sisiguraduhin kong sa bodegang ito, matatapos ang huling hininga ng tatay mo. 5 minuto. Sa mundo ng crisis management, ang 5 minuto ay sapat na para gumuho ang isang gobyerno o para mabura ang isang bilyong pisong kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang 5 minuto ay ang distansya sa pagitan ng huling hininga ng aking ama at ng aking tagumpay.
Tinitigan ko ang itim na screen ng aking cellphone. Ramdam ko ang panginginig ng mga daliri ni Leandro sa aking balikat. Ngunit ang aking sariling kamay ay nananatiling matatag sa paghawak ng tablet na naglalaman ng katotohanan. Willa, kailangang pumunta tayo sa bodega. I know where that is. It's the old textile warehouse in Valenzuela. Ang boses ni Leandro ay puno ng taranta. Leandro, tumahimik ka at makinig. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Iniharap ko sa kanya ang screen ng aking tablet. The moment Aurora turned off that ventilator, my silent alarm triggered the rescue protocol. Hindi ko kailangang pumunta roon. Ang aking crisis team, kasama ang mga bayarang ex-military operatives na kinuha ko gamit ang natitirang pera ng foundation, ay kasalukuyan ang pumapasok sa gusaling iyon. Ang 5 minuto ni Aurora ay tapos na, bago pa siya makapagsimula. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng babaeng pinakasalan niya. Hindi isang substitute, kundi isang strategist na handang sumunog ng mundo para sa katarungan. But we need to distract her, Leandro. We need to make sure she doesn't leave that warehouse until my team secures my father. Pagpapatuloy ko. Mabilis na lumipad ang aking mga daliri sa keyboard. I am releasing the first wave of controlled chaos. Sa loob ng 1 minuto, ang lahat ng malalaking tabloid at social media influencers sa Makati ay nakatanggap ng isang anonymous blind item. Isang kwento tungkol sa isang matandang reyna ng korporasyon na nagnakaw ng biological samples ng sariling pamangkin na namatay, na para gumawa ng pekeng tagapagmana. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang bawat notification sa cellphone ng mga taga Via Corta Group ay tila isang munting pagsabog ng katotohanan. This will tank our stocks, Willa. Bulong ni Leandro, habang tinitingnan ang mabilis na pagdagsa ng mga komento sa internet. Hayaan mong gumuho ang mga numero, Leandro. Ang dangal ay hindi nababawi sa stock market. Malamig kong sagot. Now drive. We have to prepare for the 100th anniversary gala. Doon natin tatapusin ang sirkong ito. Habang bumabagtas kami sa gitna ng gabi, sinalubong kami ng balita mula sa aking team. Isang maikling mensahe ang nagpagaan sa aking dibdib. Target secured. Patient is stable and being moved to a private clinic. No casualties on our side. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang unang patak ng luha na pilit kong pinigil. Ang aking ama ay ligtas na. Ngunit ang giyera ay hindi pa tapos. Sa labas ng bintana, nakita ko ang naglalakihang billboards ng Villa Corta Group. Nagliliwanag para sa kanilang anibersaryo. Isang anibersaryo magsisilbing lamay para sa kanilang kapangyarihan. Nakarating kami sa isang hotel sa Makati kung saan gaganapin ang engrandeng selebrasyon. Sa backstage, nakita ko si Sia. Nakasuot siya ng isang itim na gown, tila isang aninong handang sumingit sa liwanag. Impressive, Willa, sabi ni Sia habang pumalakpak ng mahina. Nailigtas mo ang tatay mo at nagawa mo pang sirain ang reputasyon ni Vera sa loob ng 1 oras. But remember, Aurora still has the original board signatures. Kung hindi mo yun makukuha sa gala tonight, ang lahat ng ito ay magiging chismis lang. I don't need the physical papers, Chia. Sabi ko habang tinitingnan ang aking sariling refleksyon sa salamin. Wala na ang wedding gown. Suot ko na ang isang puting power suit na sadyang pinasadya para sa gabing ito. I have the digital trail of every centavo she moved. And tonight, I'm not just going to report a crime. I'm going to execute a dynasty. Biglang bumukas ang monitor sa backstage. Ang mukha ni Doña Aurora ay lumitaw, kasalukuyang naglalakad sa red carpet kasama si Vera na nakasuot ng asul na gown na sadyang nagpapatingkad sa kanyang tiyan. Sila ay nakangiti, nagkukunwaring walang nangyayari, habang ang mga reporter ay nagkakagulo sa pagtatanong tungkol sa kumakalat na blind item. Ladies and gentlemen, Ang boses ng announcer ay umalingaw-ngaw sa buong hotel ballroom. welcome to the 100th anniversary gala of the Via Corta Group. Tonight we celebrate a century of excellence
and the arrival of the new heir. Inayos ko ang aking buhok at tiningnan si Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na ngayon ko lang nakita. Ready? Tanong ni Leandro. Ready, sagot ko. Let's go and tell the world exactly what kind of excellence the Villacortas are made of. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ng hotel ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang amoy ng mamahaling champagne at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay hindi sapat upang pagtakpan ang bulok na sistema ng pamilyang Villacorta. Hindi na ako ang babaeng nakayuko. Hindi na ako ang substitute na biktima ng pagkakataon. Suot ang aking puting power suit na kasing talas ng aking luhika. Dinala ko ang bawat piraso ng ebidensya bilang aking balute. Sa gilid ko, si Leandro ay naglalakad ng may matuwid na tindig, ngunit ramdam ko ang bigat sa bawat hininga niya. Alam niya na, sa gabing ito, ang pangalang itinayo ng kanyang pamilya sa loob ng isang siglo ay tuluyan ng guguho. Wala, bulong ni Vera habang nagkakasalubong kami sa gilid ng entablado. Ang kanyang asul na gown ay kumikinang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit niyang itinago sa likod ng isang mapanirang ngiti. Did you like my gift? Ang tatay mo ay kasalukuyang binibilang ang kanyang huling sandali. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang bakas ng emosyon. Vera, your biological bomb was just a box of stolen medical vials intercepted by my team 10 minutes ago. Inakala mo bang ganoon ako kadaling takutin? Your lawyers are currently being detained for tampering with medical evidence. You are alone now. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng pintig sa leeg ni Vera. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, tila isang pinturang dahan-dahang natutunaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Good evening everyone, panimula ni Aurora habang nakatayo sa gitna ng podium. Ang bawat salita niya ay puno ng kapangyarihan at wad na kabutihan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng aming grupo. Ipinagdiriwang din natin ang bagong pag-asa. My daughter-in-law Vera is carrying the true heir of the Villacorta legacy. This child will be the bridge to our future. Isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa mga piling panauhin. Ngunit sa gitna ng ingay, dahan-dahan akong lumapit sa control booth ng audiovisual team. Ang aking crisis team ay kanina pa nakapasok sa system. Isang mabilis na pag-click sa aking tablet at ang engrandeng presentation ni Aurora ay biglang naglaho. Ang malaking screen sa likod ni Aurora ay hindi na nagpapakita ng mga clips ng kanilang charity work. Sa halip, lumitaw ang isang malinaw na kopya ng laboratory logbook mula sa St. Jude Fertility Clinic. Kasunod nito ang isang audio recording. Ang boses ni Aurora na naguutos na gamitin ang samples ni Julian Villacorta. Ano ito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan, ngunit hindi tumigil ang screen. Sunod-sunod na lumabas ang mga dokumento ng Villacorta Foundation. Ang mga bank transfers na nagpapakita kung paano dahan-dahang ninakawan ang pondo ng aking nanay para bayaran ang mga personal na utang ni Aurora. Ang bawat numero sa screen ay tila mga hiyaw ng katarungan mula sa nakaraan. Ladies and gentlemen, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. The child Doña Aurora is talking about is not Leandro's. It is a product of biological theft, created to secure voting shares using the name of a dead man. At ang tagumpay na sinasabi niya? It was built on the betrayal of my mother's legacy and the life of my father. Nagkagulo ang mga reporter. Ang tunog ng mabilis na pag-click ng mga camera shutters ay tila isang malakas na ulan na bumubuhos sa podium. Lumapit si Vera kay Leandro. Pilit na humahawak sa braso nito habang umiiyak ng walang luha. Leandro, it's not true. Willa is just jealous. She wants to destroy us. Sa unang pagkakataon,
Marahas na binawi ni Leandro ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Vera, pagkatapos ay kay Aurora. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkamuhi. "Enough, Mom. Enough, Vera," sabi ni Leandro, sa boses na sapat na upang marinig ng lahat sa pamamagitan ng mikroponong naiwang bukas. "Willa is telling the truth. I saw the documents. I saw how you used everyone to keep this crown. At sa gabing ito, isinusuko ko na ang aking karapatan sa kumpanyang ito. Villacorta Group no longer exists in my heart." Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga investors. Ang stock price ng kumpanya ay ramdam kong bumabagsak na sa bawat segundong dumadaan. Lumapit ako kay Aurora. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang reyna ay wala na ang kanyang trono. Tanging ang kanyang mga perlas na lamang ang natitira. At maging ang mga iyon ay tila nanginginig sa takot. "You destroyed everything, Willa," hiyaw ni Aurora. Ang kanyang muka ay puno ng kabaliwan. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ginawa kitang asawa ng isang Villacorta." "Hindi mo ko ginawang asawa, Aurora." Malamig kong sagot habang kinuha ko ang mikropono sa podium. "Ginawa mo akong saksi. At sa gabing ito, ang saksi ang maglalagay sa iyo sa loob ng selda." Biglang lumitaw si Chia mula sa dilim ng backstage. May hawak na isang itim na folder. Ang kanyang ngiti ay mapanuri. Tila tinatamasa ang bawat sandali ng pagguho. "Huwag nating kalimutan ang huling piraso, Wyla. The original board signatures for the liquidation of the foundation. Narito ang patunay na si Julian Villacorta ay biktima rin ng iyong pamilya, Aurora." Inabot ni Sia ang folder sa akin. Ngunit sa paghawak ko sa papel, naramdaman ko ang isang kakaibang texture sa gilid ng dokumento. Isang maliit na microchip na sadyang itinago. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila naging singaw ng isang nagbabagang apoy. Pinanood ko ang pagkapit ni Doña Aurora sa laylayan ng kanyang terno habang dahan-dahang inilalapat ng mga operatiba ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mukha, na dati ay simbolo ng kapangyarihan sa Makati, ay ngayon ay larawan ng purong pagkatalo. Sa tabi niya, si Vera ay patuloy sa kanyang paghagulgol, isang huling pagtatangka na makuha ang simpatya ng mga kamera. Ngunit ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. "Willa, sagutin mo ako." Ang boses ni Leandro ay pumutol sa aking paninitig sa mga kaaway. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting bakas ng emosyon. Was I just a variable? Isang bahagi lang ba ako ng plano mong pabagsakin ang pamilya ko? Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Inayos ko ang kwelyo ng aking puting suit bago siya hinarap ng may nakakatakot na kalmado. In crisis management, Leandro, everyone is a variable. Ang bawat tao sa silid na ito ay may kaukulang halaga at panganib. Subalit huwag mong isipin na ikaw lang ang nasaktan. Ang bawat gabing itinulog ko sa tabi mo, habang alam kong ninanakawan niyo ang alaala ng nanay ko, ay isang dusa na hindi mo kailanman maiintindihan. "I loved you, Willa. Ginawa ko ang lahat para hindi ka madamay sa dumi ni Mom." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pait. Ang pag-ibig na walang integridad ay isang lason, Leandro. You chose to be silent, and silence is the greatest ally of injustice. Malamig kong sagot. Ngayong gabi, ang pamilya Villacorta ay tapos na. At ang kasal na ito? It was never real to begin with. Inabot ko sa kanya ang isang puting sobre mula sa aking bag. Ang mga dokumento para sa annulment. Ang petsang nakasulat doon ay ang mismong araw ng aming kasal. Inihanda ko na ito bago pa man ako maglakad sa altar. Tumalikod ako sa kanya at nilapitan si Sia. Kinuha ko ang maliit na chip na ibinigay niya kanina. Gamit ang aking tablet, binuksan ko ang laman nito sa harap niya. "Ano ito, Sia?" Tanong ko habang mabilis na binabasa ang mga digital codes. "Ang huling regalo ni Julian Villacorta.
Bulong ni Sia habang pinapanood ang pag-alis ng mga pulis kasama ang kanyang mga kamag-anak. Julian knew Aurora was using his biological samples. Bago siya mamatay, gumawa siya ng isang encrypted protocol na mag-trace sa lahat ng perang inilabas ni Aurora mula sa foundation. Julian didn't want a fake heir. He wanted the truth to find its way back to you. Naramdaman ko ang biglang paglambot ng aking mga tuhod. Julian, ang pinsan ni Leandro na akala ko ay bahagi rin ng kasamaan, ay siya palang lihim na kuta ng katotohanan. Ang chip ay naglalaman ng access sa isang offshore account sa Switzerland. Hindi ito nakapangalan kay Aurora o kay Vera. Nakapangalan ito sa akin. Isang mabilis na tawag mula sa aking earpiece ang nagpabalik sa aking diwa. Ma'am Willa, the patient has arrived at the clinic. He is awake and asking for you. Mabilis akong lumabas ng ballroom. Hindi na nilinggon ang nagkakagulong media o ang nalulumong anyo ni Leandro sa gitna ng entablado. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol ay tila isang rhythmic na paalala na sa wakas. Tapos na ang pagpapangga. Nakarating ako sa clinic sa loob ng 15 minuto. Pagpasok ko sa silid, nakita ko ang aking ama. Wala na ang portable ventilator. Pinalitan na ito ng mga hospital-grade equipments. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at iniyabot ang kanyang nanginginig na kamay sa akin. Willa, anak, bulong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kapayapaan. Ligtas na ang lahat, Dad, sabi ko habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi ako umiyak. Ang mga luhang sadyang pinigil ko sa loob ng maraming buwan ay hindi pa rin bumubuhos. Ang tagumpay ay mas matamis kung ito ay rasyonal. Ang foundation ni Nanay ay nabawi na natin, at ang mga taong kumuha nito sa atin ay hindi na makakasakit sa iyo muli. Isang taon na lumipas mula nang gumuho ang turem bakal ng mga Vea Corta. Ngayon, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa aking bagong opisina sa Bonifacio Globo City ay hindi na amoy ng luma at nakakalunod na kasinungalingan. Sa halip, ang hangin ay amoy ng bagong timplang kape at ang pag-asa ng mga taong tinutulungan ko. Nakatayo ako sa harap ng malawak na salaming bintana, tinitingnan ang abot-tanaw ng Makati. Hindi na ako ang babaeng kailangang magtago sa anino ng ibang tao. Hindi na ako ang substitute. Ako na ang Wilhelmina Salcedo, ang nag-iisang CEO ng Salcedo Crisis Management, at ang tagapangalaga ng muling nabuhay na Salcedo Charity Foundation. Ang tunog ng mahinang pagbukas ng pinto ay bumasag sa aking pagmuni-muni. Pumasok ang aking secretary, may dalang isang bouquet ng mga puting bulaklak at isang pamilyar na itim na envelope. Ma'am Willa, may nagpadala po nito. Galing daw po sa nag-iisang volunteer na tumutulong sa rehabilitasyon ng mga dating empleyado ng Villa Corta Group sa probinsya. Sabi ng secretary bago ito marahang lumabas. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Walang mamahaling alahas sa loob. Tanging isang ulat ng mga nagawa sa loob ng 12 buwan. Isang taon na si Leandro sa malayo. Matapos niyang isuko ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan noon gabing yon, hindi siya humingi ng tawad sa pamamagitan ng mabulaklak na salita. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng aksyon. Nagtrabaho siya bilang isang simpleng manggagawa. Hinarap ang bawat pamilyang ninakawan ng kanyang ina at ibinalik ang bawat sentimong kaya niyang kitain. Sa ilalim ng ulat, may nakasulat na maikling mensahe. Maybe in another life, Willa, we could have started properly. But in this life, I am just glad to know you are finally ruling yours. The debt of my silence is being paid, one day at a time. Isang banayad na ngiti ang dumaan sa aking mga labi. Ang rasyonal na bahagi ng aking puso ay hindi pa rin bumibigay sa damdamin. Ngunit kinikilala nito ang halaga ng katapatan. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya hinanap. Ang isang matatag na babae ay alam kung kailan kailangang hayaan ng isang tao na ayusin ang sarili nito
bago ito muling papasukin sa kanyang mundo. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa labas ng aking opisina. Bumukas ang pinto at pumasok si Rosenda. Itinutulak ang aking ama. Ang aking tatay ay malakas na, bagaman kailangan pa rin ng kaunting suporta. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnaningning na sa sigla. Si Rosenda naman ay nanatiling tapat sa akin. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa respeto na aking ipinakita sa kanya. Willa anak, oras na para sa anibersaryo ng foundation. Paalala ng aking ama, ang boses ay puno ng danggal. Pupunta na tayo, Dad. Sagot ko habang kinukuha ang aking coat. Bago kami lumabas, muli kong tiningnan ang aking sarili sa salamin. Wala na ang wedding gown na pinunit ko noon. Suot ko na ang isang damit na ako mismo ang pumili, ako mismo ang bumili, at ako mismo ang nagbigay ng kahulugan. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nakita ko ang portrait ng aking ina na nakasabit sa main lobby ng foundation. Tila ba ito ay nakangiti sa akin? Nagpapatunay na ang kanyang legacy ay hindi na kailanman magiging barya sa bulsa ng mga mapagsamantala. Ang bawat biktima ng hindi makatarungang kontrata, ang bawat babaeng ginawang substitute sa sarili nilang buhay, ay mayroon ng matataguan. Lalabas na sana kami ng building nang makita ko ang isang pamilyar na anyo sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, may bitbit na mga kahon ng kagamitan para sa mga bata. Si Leandro. Lumingon siya at panandaliang nagtama ang aming mga paningin. Walang kumpas ng kamay. Walang sigaw ng pangalan. Tanging isang matuwid na tango ng respeto mula sa dalawang taong natutunan ang sining ng pagbangon mula sa abo. 3 taon na ang mabilis na lumipas, mula nang ang huling audit sa Via Corta Group ay naging mitsa ng pagbagsak ng isang mapanirang imperyo. Narito ako ngayon, nakatayo sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Bonifacio Global City, pinagmamasdan ang naglalarong kulay ng kahel at lila sa langit habang lumulubog ang araw. Ang hanging humahaplos sa aking mukha ay amoy kalayaan, isang uri ng kapayapaan na hindi mabibili ng anumang yaman. Ang tawag ni Chia nung nakaraang taon ay nagbigay ng huling tuldok sa kwento ni Julian Villacorta. Hindi pera ang huling lihim na iniwan niya. Ito ay isang video message na sadyang idinisenyo para mabuksan lamang matapos ang 3 taon ng aking pamumuno sa foundation. Sa video, sinabi ni Julian ang katotohanan. Willa, I knew Leandro wasn't ready to face our mother's darkness. Kaya ibinigay ko sa iyo ang lahat ng alas. I didn't want you to be a substitute. I wanted you to be the catalyst for the truth. Leandro needs to lose everything to find himself. And you are the only one who can teach him that. Sa loob ng 3 taong iyon, ang katarungan ay unti-unting naniningil. Si Doña Aurora ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng piitan, malayo sa maranyang buhay na kanyang iningatan sa pamamagitan ng krimen. Si Vera naman, matapos mapatunayang peke ang kanyang pagbubuntis at kasabwat sa biological theft, ay nawalan ng lahat ng kredibilidad at kasalukuyang nahaharap sa sunod-sunod na kaso. Ang batang inakala ng lahat na tagapagmana ay nanatiling isang panaginip na kailanman ay hindi nagkatotoo. Mamuela, ang iyong ama ay naghihintay na sa baba. Oras na para sa inyong dinner. Ang boses ni Rosenda ay pumutol sa aking pagmuni-muni. Si Rosenda ay nanatili sa aking tabi bilang aking personal assistant at head of security sa bahay. Ang kanyang anak na si Maria ay nakapagtapos na sa ibang bansa at kasalukuyan ng nagtatrabaho sa foundation bilang isang abogado para sa mga biktima ng domestic fraud. Salamat, Rosenda. Susunod na ako. Sagot ko habang kinukuha ang aking bag. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ng aking ama. Maayos na ang kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at danggal. Hindi na siya ang biktima na nakatali sa isang makina. Siya na ang tumatayo bilang Chairman Emeritus ng Salcedo Foundation. Nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nawala na ng pag-asa. Willa, may naghihintay sa atin sa restaurant.
Isang old friend na nagmula pa sa probinsya. Nakangiting sabi ni Dad. Naramdaman ko ang bahagyang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit mabilis ko itong kinalma sa pamamagitan ng aking rasyonal na pag-iisip. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Nakarating kami sa restaurant na nakaharap sa Manila Bay. Doon, nakatayo ang isang lalaking halos hindi ko makilala sa unang tingin. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang aura ng isang CEO na puno ng yabang. Leandro was wearing a simple barong. His face was weathered by hard work, but his eyes were clear. Walang bahid ng pagsisinungaling o karuwagan. Sa loob ng 3 taon, muli niyang itinayo ang kanyang sarili mula sa wala. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Hindi siya gumamit ng pangalan ng kanyang pamilya. Nagtayo siya ng isang social enterprise na tumutulong sa mga magsasaka sa Negros. Ang lupain na dati ay kinukuha lamang ng kanyang ina. Wala, panimula ni Leandro. Ang kanyang boses ay matatag at may lalim ng respeto. Hindi ako narito para humingi ng posisyon o para ibalik ang nakaraan. Narito ako para ipakita sa iyo ang ulat ng Salcedo Negros Project. We've finally cleared the debts of the first 50 families. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang bawat salita niya ay hindi na bahagi ng isang PR script. Ito ay ang katotohanang pinaghirapan niya. Good job, Leandro. Sabi ko sa boses na banayad ngunit matatag. Ang kumpanya mo ay handa na para sa isang merger sa aming foundation. But this time, walang contract na nakatago sa ilalim ng rug. Walang substitute. Pure partnership. Isang tipid na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Pure partnership. I like the sound of that. Hindi ko masabi kung bukas o sa susunod na taon ay magiging kami muli sa paraang inaasahan ng mundo. Pero sa gabing ito, alam kong kami ay 2 taong pantay na ang tindig. Ang pag-ibig, kung darating man muli, ay hindi na magiging isang paraan para takasan ang problema. Ito ay magiging bunga ng pagkilala sa halaga ng bawat isa. Habang naglalakad kami patungo sa lamesa, tiningnan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng restaurant. Nakita ko ang isang Wilhelmina Salcedo na hindi na kailanman muling magpapaapi. Ang isang babaeng marunong magmahal, ngunit mas marunong magpahalaga sa katarungan. Ang bawat tibok ng aking puso ngayon ay hindi na dahil sa kaba o takot. Ito ay dahil sa pasasalamat na, sa dulo ng lahat ng bagyo, ako ang nanatiling nakatayo. Ang kwento ng substitute wife ay tapos na. Ang kwento ng tunay na Wilhelmina ay kasisimula pa lamang.